Sir Idol, kasi kaya po andito kami na magreklamo. Kasi ang nangyari po sa amin, mag-flight kami na papunta dyan sa pagtrabahuan namin. Ang agency niyo po ay Buwan Tala Manning Incorporated. Opo, sir. Okay. Ano po yung 8 months hindi kayo napasweldohan? Kulang ang sweldo? Kulang po ang sweldo, sir. Yung iba kulang? Yung iba po, okay. sir, talagang walang nakuha. Zero? Zero, sir. Pag sinabing kulang, ano, kalahati lang? Hindi sir, mga 29,000 kasi may 9,000 lang. So hindi pare-pareha? Hindi pare-pareho. Sabihin natin kalahati lang. O wala pa kuminsan? Wala pa, sir. May kaltas pa yon. Kalahati na nga lang, maliit na nga lang, kinaltasan pa. Okay. Wala sa tama yung pasweldo. Tapos yung iba, mas nakakalungkot, zero. Yes For po. 8 months. Opo, sir. Plus 15 days, 8.5 months. So bakit hindi po nilayasan nung sa umpisa pa lang 1 o 2 buwan? Sir, kasi sa barko po, sir, wala po kaming signal, wala po kaming balita sa pamilya. Actually, hindi po namin alam na ganun po yung nangyayari dito sa Pilipinas. So, ang nangyayari po, meron po kaming kasamahan na ibang lahi na nagkaroon po ng signal doon sa wifi, and then nung nakapag-message po isang kasama namin, nalaman po namin na ganun po yung nangyari. Actually, sir, 1 month before uwian na lang po yun, sir. Nung nalaman po namin. Finish contract na kayo sa kanya nalaman. Opo, sir. Yung isa sa kanila, naiyak pa sa sama ng loob. Bakit malungkot ka, sir? Ang hirap kasi ng trabaho, sir. Tapos kulang po yung sahod. Kawawa yung mga anak namin. Nakausap niyo na po ang family niyo? Opo. Ano sabi po? Kulang daw yung yung sahod namin. Ikaw ba yung nakatanggap ng kalahati lang? O Hindi. maliit? Wala pa sa kalahati? Sobra sa kalahati po. So kahapon po, sir, bale nagwelga po kami lahat. Ang dami po, almost 300 po. So ang sabi po ng agency is magbibigay po ng 5,000, and then yung iba, pagbalik mo is July na po, ibibigay po lahat. Sabi magbibigyan 5,000 bawat isa inyo, which is sobrang layo naman para nakaka-insulto kung tutusin. Ano raw pong dahilan bakit di kayo napasweldo ng tama? So sa akin po kasi, sir, yung misis ko po yung nakikapag-communicate dun sa office. Opo. Nung wala po ako. So ang kwento po ng misis ko, yung binibigay na sahod namin na napaka-late kasi ang sinasabi ng agency, ubus na daw po yung pera nila. Yung aming capital po, yung parang amo po namin ng Chinese is kompleto po yung binibigay na sahod. So yung pinakaamo nyo, yung kliyente nitong agency ninyo, buo ang Yes, sir. binibigay para pasahod sa inyo lahat. Yes, sir. Yung Chinese. Opo. Kaya lang itong si agency, hindi binibigay yung tamang sweldo nyo. Opo. Kumukupit. Opo, sir. Buwan-buwan po. Buwan na magbigay yung China ng sahod natin sa agency natin dito sa Pilipinas. China-based po yung Opo, sir. kliyente ng inyong agency. Opo, sir. Pero ang usapan namin din na Pilipino sa agencies na Pilipino, 3 months na magpasahod sila sa mga pamilya namin. Every sir. 3 months? Opo, sir. Kaso 8 months, lampas-lampas na. Opo, sir. So dapat every 3 months, 3 tapos another 3 ulit, 6. Opo, sir. Tapos bago mag-expire, katapusan 3 sana, sir. Bigay yung hanggang matapos yung namin, kontrata. ano sabi po ng agency, hindi raw binibigyan ng tama ng Chinese, nagsinungaling? Yes, sir. Ganun po yung katuwiran nila, sir. Ang sabi po ng agency sa amin, yung binibigay ng China is super delay. Ang alam ko naman po, kasi yung mga kasamaan po namin is taga-ibang agency, ang nakukuha po nilang sahod is kompleto. Ibig sabihin, ba't sa amin kulang? Ibig sabihin ng agency yung Balasubas. Opo. Napunta sila sa maayos na agency. Opo. Kumusta naman po yung buhay sa laot? Sir, actually, baka mayak po kaming lahat pag kunento ko, sir. Baka pwede mo namin malaman kung okay lang. Sir, ganito po ang buhay sa barko. Pagpunta pa lang po namin sa laot, at pagdating, nagtrabaho na po kami. Sa akin po, ang nangyari po sa akin, 2 months pa lang po, uwi na po sana ako. Bakit Kasi dun pa lang po sa barko, pag pinagtrabaho ka, simula 1:00 ng gabi, umaabot po kami hanggang alas 12, alas 3 ng hapon. Wala po kaming kain nun. Minsan umaabot pa po kami ng madaling araw kung nagsisimula nagtrabaho pagka nagtatransfer. Gabi na po kami natatapos. Tapos pinapakain kami mga hapon na po. And then, pagka wala na pong pahinga, maglalatag na po ulit ng net. So, halos walang pahinga. Opo, ang nangyari po sa akin, sir, nagkasakit na po ako, hindi ako makabangon. Ayan, may mga video tayo. Ayan. Okay, tapos yung pagkain nyo, sir? Ayan, nasa laot kayo niyan, sir? Yes, Opo, sir. Oh, Mga expert pa yung Expert po lahat ng pagkain, sir. Mga supply. sino po nagbibigay ng supply ninyo? Yung Yung kapitan kapitan namin, sir. Na Chinese? Opo, sir.
Oh, grabe. At tapos binabayaran yung pagkain nyo? Opo, sir. 50 USD yung bawas dito sa kontrata namin dyan, sir. Sa pagkain. Panis na nga, expired na, tapos may bayad pa. Yes, sir. Opo, sir. Alam po ng agency niyan. Opo, sila po Opo, alam nila, sir. Kasi andito sa kontrata namin. So, ibig sabihin, kinakaltas ng agency. Opo, sir. May $500 pa po na kinakaltas, sir. Para saan yung $500 Yung na po? sabi po ng agency is yung gasto daw po ng amo namin na Chinese na pinanglakad daw po lahat ng papeles namin. Kung i-complete mo po yun, plane ticket pa lang po, sobra-sobra po yung ginawa nilang $500. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na Magna Carta for Seafarer po eh. Opo. Yan yun po eh. Nasa Malacanang na po. Pipirma na po, hopefully, soon ni Presidente. Para maging maayos na po ang sitwasyon. Lahat ng mga seafarers kasama po kayo dyan. Yung pong napakahabang panahon nyo doon sa laot sa barko, hindi ba kayo binigyan ng pagkakataon na makausap ang inyong mga pamilya? Wala bang libreng communication equipment? Wala po, sir. Wala? Wala. Ang ginagawa po nila, mayroon pong mga supply na pagkain po every month. Binibenta po sa Chinese, mga ibang Chinese, para magkaroon lang po silang signal. Pero sa amin po, sa case po namin ng mga kasama ko, kahit anong gawin mong ayaw ni Pero hindi kayo pinapayagan na magkaroon ng cellphone? Cellphone po meron po, pero yung signal wala po talaga. Wala siya. Sila lang may wifi po. Yung mga Chinese lang may contact Yung sa mga pamilya nila. Pero kayo mga Pilipino, hindi? Wala po. Magandang hapon po, Attorney Eulalia, sir. Good afternoon po, Senator. Dinulog po ng inyong staff today at kami po naman ay tinawagan na po natin itong Buantala Manning Agency. Kinontak na natin sa kanilang landline at doon po sa cellphone, doon sa kanilang ahente. Pero unfortunately, hindi po sila sumasagot at wala po silang sagot sa ating mga text. Ano po yung plan B? Ay, ang pinaka-importante po rito ay kailangan na disiplinahin na po agad. Plan B, puntahan nyo. Gumawa kayo ng Opo, inspeksyon. Tama, sir? Opo, tama po yun. Pag tinawagan nyo po itong maghapon ay sumagot, agad-agad katapat niya, ginabukasan, puntahan nyo na po in person at raiding nyo na po yung opisina. Meron naman kayo tinatawag na visitation power, di po ba? Apo, yun po talaga ang gagawin po natin, Senator. Base po doon sa mga narinig po nating reklamo, patong-patong po na violation yung kanilang ginawa. Unang-una, contract violation dahil dineploy nila yung mga seafarers natin na una 1 year yung kanilang kontrata, pagkatapos hindi man lang tinapos yung 1 year na contract nila, pinauwi sila agad, unfinished contract. Una po, violation na po yun, Okay. Pangalawa, hindi po binabayaran yung mga kanilang sweldo at delayed na, may walang bayad. Pagkatapos hindi man lang sila inabisuhan, so napakabigat po na violation yon. Yung overwork, isa pong mabigat din na violation. Dapat po limitado lamang to guarantee the safety of our seafarers. Tapos may maltreatment pa, yung mga pagkain nila, Panis. hindi inaasikaso. At saka yung pagkain sana binabayaran nila, itinacharge pa sa kanila talaga. Tama po, Sen. Tama po yun, At hindi po sila nagmo-monitor. Wala po tayong natatanggap na monitoring report at hindi po nila alam yung kalagayan ng kanilang mga workers at pinuntahan nga kaninang umaga raw ng mga seafarers at hindi sila inasikaso. At ang sabi, wala raw pera. Hindi po tama yung mga sagot na yun ng ating agency. Na-check nyo na ho ba kung itong Buantala Manning Incorporated ay legit? Ito ba'y may permit, may lisensya, license to operate? Ito ba'y may record sa DTI, etc., etc.? Si Buantala Manning Agency ay nakapag-renew ng lisensya noong June 20, 2022 at ang expiration niya ay sa June 19, 2026. Yung kanyang opisina ay nasa Taft Avenue, Corner Remedios, dito sa Malate. Ito po ang papupuntahin natin. Hindi po natin sasabihin yung oras para hindi nila malaman kung kailan po ang oras ng punta ng ating mga tao doon. Tapos yung kanilang presidente at yung kanilang ente ay siyempre atin pong pagbibigay alam na yung kanilang matinding ginawang violation sa ating mga seafarers. Okay. Request ko lamang po, pwede ba ngayon po mismo, after this conversation, attorney, maglagay po kayo sa inyong website na itong agency na ito ay nireklamo, itong Buantala. Pwede niyo po ikwento yung buod ng reklamo para naman ma-warningan po yung iba pang mga manggagawa natin. Opo. Kakausapin ko na po yung aming officer in charge sa Sea Base at ipapakat na po natin yung authority nila to process, Very good. At once na ma-inspect nyo po sila at nakita nyo po na meron talagang violation, ano pong sunod na hakbang? Sunod-sunod, papatungan na po natin ng recruitment violations, katakot-takot para
ang kanilang lisensya ay humantong na sa cancellation. Although sila po ay may lisensya, may permit, agad-agad po ipapakancel niyan, sir. Sasampahan po natin. Sa ngayon po, mamaya lang pasususpindi na po natin yung pagbibigay nila ng mga OEC. Hindi na po sila makakapag-issue. Okay, for the meantime, sir, kawawa naman sila. Nagutom na nga ang kanilang pamilya for the past 8 months. Wala ho ba may tutulong yung DMW, yung OWA? Mabigyan man sila ng budget kahit papaano para yung kanilang pamilya ay meron man lang panggastos. Ay immediately po, amin pong hinihiling na kung maaari po, pupunta na po sila agad-agad dito at mabigyan po natin ng action fund. Kasi yung mga ganyan po, ang tawag po sa kanila, distressed o OFW po yan. Saan po magaling action fund? Sa DMW o sa OWA? Sa DMW po, mismong kay Secretary Hans po yan. Pwede po silang tumanggap ng more or less mga 30,000. Each? Opo, each po. Each, Okay. each. And on top of that, siyempre, sisingilin pa natin yung balahura na agency at kung magkano yung mabayad nila, iba pa yon. Opo, tama po kayo. Tulong po yung action fund. Hindi po yun ibabawas doon sa kanilang sisingilin, no? Okay. Bibigyan po natin sila ng abogado at tutulungan po natin sa pagpapail ng kaso at wala po silang gagastusin. So by Papaproseso tomorrow, po meron na natin. po silang 30,000 each. Tama po, sir. Ay gagawin po natin sa lalong madaling panahon, Mr. Senator. Huwag po kayong mag-alala. Magandang hapon po, Attorney Malonzo, madam. Magandang hapon po, Senator. So ano naman po ang may tutulong ng OWA dito po sa hinaing ng ating mga kawawang mga seafarers po, ma'am? Of course, we can also offer po yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program po. So lahat naman po sila are active OWA members. So they are entitled to claim for 20,000 pesos po na panimulang kapital po para po sa kanilang maliit na, sa kanila pong hanap buhay po para if they want to start a business po. Bakit mas malaki yung DMW? Hindi nyo ba't kayang tapatan? Gawin yung 30 na rin. Hindi, okay lang. Hindi, joke lang po. Yun ang patakalan kasi baka mamaya makuha kayo. So 50,000 matatanggap nila by tomorrow? Yung sa OWA po, admin, ano po, Senator, kailangan po nila po mag-apply sa regional office. So kukunin ko lang po kung saan po sila mga nakatira sa staff nyo and then we will endorse them po sa regional offices namin po. Naku po, baka matatagalan po, madam. Baka abutin pa yun ng siyam-siyam. 8 months na po sila nagdusa. Gusto ko, ma'am, agad-agad ma-process. Kasi kung hindi, then mag-hearing ako na para masiguro next time, pag may mga ganito sitwasyon, on the spot matatanggap agad as long as makapagpakita ng ebidensya na talagang sila ay in distress. Agad-agad, release na yung pera. Wala naman ay pang chechi-borechi, pasikot-sikot, madam. Sige po, Senator. Noted on this and I will relate to our administrator. Papaprocess po kagad po ng OWA po. Good. Tapos makapag-apply, gusto ko po, on the same day or the following day, agad-agad release na po yung pera. Yun ang pong gustong mangyari. Sige po, Senator. Good. Kasi kapag hindi, ako po ay manggagalaiti, ako po ay chairman po ng DMW, hindi ako papayag. Yes po, Senator. Salamat po, Attorney Malonzo. May iba pa makomplainant? Actually, Idol, 200 silang nandyan. Holy moly. Paano kayo nakarating dito? LRT and then nag-MRT po and then naglakad na po kami papunta rito. Na helicopter? Helicopter! Kala kami na helicopter sa Pagkatikuna. Simula pa po Singapore hanggang dito sa Pilipinas, Okay. wala po kaming kain tulog. Ito at saka gagawin ligo. ko, bigyan ko tig-1,000 isa. Okay? Thank you po. Para pamasahe nyo papunta dyan sa OWA. Para reimburse pa rin pamasahe papunta rito. Papasundo po natin sila sa office po ng Kasi yung OWA meron palang shuttle at may shelter. Opo, may pa-provide po silang hotel. Oo. Pero yung sa akin, yung 1,000 pesos each Thank you so much po. para reimburse doon sa pamasahe nyo rito, yung kinain nyo and all. Okay? Thank you po. Sige, tawag mo si Shay. Bilangin mo kung ilang head count sila pating nasa baba. Maximum po Thursday, nasa inyo na yung pera. Kamay nyo na yan. Sisiguraduhin ko po yan. Kukulitin sila hanggat hindi nyo kuha yung pera. Okay? Thank you po. Sige po. Hindi po namin alam, sir, kung ano po yung 400 USD na nakaltas po sa amin. Tama, sir. Naalala ko yan. Ang mangyari po niyan, pananagutin ng DMW yung agency. Tapos ngayon, yung mga nabawas na kaltas, ireripan sa inyo. Attorney Malonzo? Yes po, Senator. Oh, ma'am, yung mga nakaltas sa kanila, illegal na kaltas, pabalik sa agency. Lalo pa yung mga panis na pagkain na pinababayaran sa kanila, dapat ibalik. Pagsabi, ha? Salamat po. Okay, Kausapin sige po po. namin kayo sa kabilang Sa studio kabila, po. ha? Sige, okay. Sige po. Salamat po. Magandang hapon. Sige, po. Ito yung International Labour Organization, ILO 188, Work on Fishing Convention. Yung ILO 188, pending for ratification po sa Senate. We need to ratify this para maging covered na po sila at magkaroon ng protection. Ito nga po yung isa yun, yung sinasabi ko, Magna Carta for Seafarer. Pag napirman to, at least mapapalawak na ang protection na may bibigay sa kanila. Kayo dyan sa DMW, huwag kayo mag-alala. Pag natin ang budget hearing,
hindi ako maging kuripot sa paglarga, pagsuporta, pagbigay ng laban for your budget. Ganun naman ginawa ko na last time. Nadagdagan ko yung budget nila. Pinaglaban ko. Pumitas ako. Opo. Sa mga iba't ibang ahensya na nakita ko walang kapuslanan, parang wawaldasin na. Pumitas ako, nilagay ko sa DMW sa OWA. O, ganun din gagawin ko sa inyo, OWA. Basta't gawin nyo yung trabaho nyo. Alam ko naman, walang kurakot dyan sa DMW at sa OWA. Walang nangurakot dyan. Alam ko, yung pera napupunta talaga sa mga OFWs natin tulad nito. Tama po. Okay? So sir, gaya po na ipinangako ni Sir Idol Raffy Tulfo, narito na po ang tiga 1,000 pesos niyo po. Unang-una po, ma'am, nagpapasalamat kami kay Idol Raffy Tulfo kasi inano namin sa kanya is hindi kami nabigo dahil sa paniniwala namin sa kanya, sa lahat ng pagkakalam namin sa kanya is totoo na nakamit namin yung tulong niya sa amin. Hindi kaming nagsasawang magpapasalamat. Pila na po tayo, bibigay na po namin sa inyo yung tiga 1,000 po. Walang patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Raffy Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Na sa buhay ibinangon niya, Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Raffy Tulfo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka Raffy Tulfo. Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso, at dahil dun saludo sa'yo ang ating Pangulo. Napakasarap